Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa basketball, isang magandang karanasan at training para sa Gilas Pilipinas ang exhibition game laban sa Chinese team na Shanghai Sharks bilang paghahanda sa nalalapit na FIBA Asia Championship. Tinalo ng Team Pilipinas ang koponan ni dating NBA star center Yao Ming sa score na 80-72. Sinimula ng Gilas ang arangkada kung saan tinambakan ng Sharks ng 19 points. Nanguna sa panalo ng Pilipinas si Gary David na kumamada ng 14 points. Pinuri naman ni Wang Kun, head coach ng Sharks, ang husay at disiplina ng Gilas. Sa boxing, pinintasan ni former 2-division world champion Jerry Fearless Peñalosa ang 12-round title bout na Floyd Mayweather Jr. at Robert Guerrero noong isang araw. Ayon sa retired boxer turned boxing promoter, walang kwenta ang ipinakita ni Mayweather sa laban kontra Guerrero, kaya panoorin ang susunod na pag-akyat ng ring ng undefeated American fighter. Pero hindi itinanggi ni Peñalosa na namangha pa rin siya sa dami ng mga fight fans na nanonood sa pinakahuling laban ni Mayweather. Ang kabuang detalye, ihahatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Para kay 2-division world champion Jerry Peñalosa, hindi dapat binabayaran pa ang mga laban na involved si Floyd Mayweather Jr. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Peñalosa na sayang lang ibabayad ng tao sa performance ni Mayweather kung ang ilalaro lang nito ay katulad ng ipinakita niya kontra Robert the Ghost Guerrero. Sa kanyang 44th fight overall, binugbog ni Mayweather si Guerrero upang itala ang isang 12-round unanimous decision win at idepensa ang kanyang WBC welterweight title sa kanilang laban na ginap noong linggo sa MGM Grand Garden sa Las Vegas. Tutukan ko mga early rounds, mga 1, 2, 3. Pero after 3 rounds, alam ko na yung resulta na sabi ko, wala na. Abutan to ng 12 rounds kasi si Floyd talagang hindi willing mag-engage eh. Hindi ka willing mag-risk. Kung tutuhanin, kung ginagawa niya yun na talagang mag-race siya o magkipag-engage siya, tiningin ko hindi aabot ng 12 rounds si Guerrero. Ngunit sa kabila nito ay namangha pa rin si Peñalosa sa kakayahan ni Mayweather na bumenta ng milyon-milyon sa takilya kahit na para sa kanya ay boring ito panoorin. Ani Peñalosa, kakaiba ang sitwasyon ni Mayweather dahil hindi naman lahat ng nanonood dito ay may tuturing niyang tunay na tagahanga ng undefeated American champion. Yung mga boxing fans talagang mahihilig sa boxing at hindi naman nang nanood sa kanya, gusto siya. Siguro kalahati nun, gusto siyang bugbugin. Yun ang nakikita ko, na baga nagdasal na matalo siya. Sa kanyang laban kontra Guerrero ay nag-uwi si Mayweather ng minimum na $32 million. Labas pa dito ay papasok pang kita sa pay-per-view at gate receipts. Planchado na din ang susunod na laban ni Mayweather sa September na gaganapin din sa MGM Grand, ngunit hindi pa nito pinangalanan kung sino ang kanyang susunod na makakalaban. Bago pa ang laban kay Guerrero ay ibinebenta na ni co-promoter Oscar De La Hoya si undefeated Mexican superstar Saul Canelo Alvarez bilang September opponent ni Mayweather. Si Mayweather ay pumirma ng 6-5 deal sa Showtime na nagkakalaga ng $200 million. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. Sa triathlon, bukod sa mga elite participants, may ilang celebrities rin ang nagsilahok sa 20th Asian Triathlon Championship sa Subic, Zambales kamakailan. Pero hindi sila nakipagsabayan sa mga top triathletes mula sa iba't ibang panig ng Asia. Bagkus ay nagsama-sama sila sa age group sprint category. Narito ang report ni Nicole Ramos. Ilang celebrities ang nasilip ng PTV Sports na nagpapapawi sa age group sprint ng 20th Asian Triathlon Championships sa Subic Bay, Freeport, kamakailan. Kabilang narito sina Matteo Gudicelli, Kim Atienza at Angelica de la Cruz. Ayon kay Matteo Gudicelli, impluensya ng kanyang ama ang nag-udyok sa kanya na sumabak sa triathlon. At nakakaramdam naman umano siya ng improvement mula sa huling event na kanyang sinalihan. Basically, my dad into it, and I started training. I fell in love with the sport, became a lifestyle, and now I'm a triathlete. Awesome. So how do you feel about the performance
was okay. I mean, I did better than last year. I'm happy. I just have to beat my previous times. That's what's important. Just beating my personal best. That's it. It's good. Sa panig naman ni Kim Atienza, isang magandang paraan ang triathlon para mapanatiling healthy and fit ang kanyang pangangatawan. Masayang ibinalita rin ni Atienza na masarap ang pakiramdam kapag nagpapartisipa siya at nakakatapos sa isang triathlon event. Well, it's my second time to do Subit, and Subit has always been a challenging course for anyone. My coach trained me for the first time last year to do Subit, no? And this is my second time. My time is much better this year than last year. I'm very happy. Samantala, isang bonding naman para kay Angelica de la Cruz ng asawa ang paglahok sa triathlon event. Dating nagumpisa sa beginners category, ngayon ay sumuong na si Angelica sa mas challenging at exciting na Asian Triathlon Championships. It's my first time to swim with twins. It's really exciting. I really had fun. Itinuring na lifestyle na ng ilang celebrities ang triathlon activities. Dahil ang swimming, cycling at running ay isang magandang paraan para mapanatili ang fitness ng isang individual. Para sa Good Morning Boss, Nicole Ramos, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.